Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Totally makaresonate kayo na parang personal reading nyo na ito. Or kung hindi pa man, maaring iba't ibang mga energies kasi ito. Iba't ibang mga sitwasyon, love life, iba't ibang love connections. So, tignan po natin kung ano ang ating mababatid, mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Spirit guide, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais mong ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Send me more messages, Spirit guide. Okay, more messages, Spirit guide. Anong love life ito? Lessons, guidance ang nais mong ipabatid sa amin. Okay, more messages. Siguro kahit mga 2 or 3 na lang. Yan. Five of Cups. 5 of Wands. 2 of Wands. The Sun. Page of Swords. Page of Coins. King of Coins. Strength. 6 of Cups. And 3 of Cups. Malalakas sa mga water sign dito Pero meron kasi ditong 5 of Cups at saka 5 of Wands. So parang ang nangyayari sa relationship ninyo, sobrang daming pagtatalo, pag-aaway, sakitan. Sobrang complicated ng relationship ninyo. Tapos ang isa sa inyo, sobrang nasasaktan na. Nagkaroon na ng regrets. Kasi dati parang pumusta ka sa relasyon na yun Diba parang ganyan ka talaga kapag yung sa love you gamble. Pupusta ka, magte-take ka ng risk na mamahalin mo itong taong to. Hindi mo alam na kahit complicated sitwasyon. Kaya sobrang nasasaktan ka. Kasi parang talo ka sa gamble na to. Nasaktan ka ng gusto Para kasing merong ibang person din dito. Kaya talaga naging complicated ang lahat. 3 of Cups. Although 3 of Cups naman is ibig sabihin, you go with your friends, maaring nakikwento mo sa kanila yung mga sama or mga sakit ng kalooban mo. Dito sa person na to, nag-aas ka ng comfort sa mga kaibigan mo. Sila na lang talaga yung someone to lean on, especially sa mga difficult times na nangyayari sa relasyon ninyo. Meron ditong Page of Swords. Ito yung mga kaibigan mo na nagpapayo sa'yo. Sila yung talaga nagmamalasakit sa'yo. Ayaw kasi nila nakikita na sasaktan ka, umiiyak ka, na iba doon sa relasyon na yun, nagsasuffer ka. Sila talaga yung nagmamalasakit sa'yo. Love ka ng mga friends mo. Love ka ng family mo. Yung Page of Cups dito is pinaparamdam naman nila sa'yo na nandiyan sila to comfort you. And it gives you hope. It gives you so much hope pagdating sa love. Gusto kasi nila na maging masaya ka lang. Diba? Kasi kapag sa love, dumaraan naman talaga may mga hindi pagkakaunawaan. Pero ito kasi, yung ginambol mo, parang masasabi natin, naging mali yung relationship kasi maybe this person has a relationship that hindi pa ended. Then nag-gamble ka. Kala mo kasi dahil sabi niya, aayusin niya, tatapusin na niya, hindi naman pala. So, magkaroon din ng third party. Ikaw lang yung nag-suffer.
Parang ikaw pa yung naging third party. Parang ganun. Or natitaken for granted ka na kasi nga may ibang taong involved. Hindi na ikaw yung priority. Kaya nagsisuffer ka. Hirap na yung kalooban mo. You need strength. Kailangan mo magpakatatag. At itong nararanasan mo ngayong heartbreaks will give you so much strength. Patitibayin ka lang nito. Dahil alam ng universe na kaya mong lagpasan yan. Two of Wands. Mas pipiliin mo muna yung sarili mo. This is the time for you to reflect and to explore. Ano ba talaga nais ng puso mo? Minsan kasi, ang nais ng puso mo is someone who will be there for you, who will not take you for granted, someone who will value you. Iba yun naman isang harmonious relationship. King of Coins, maaring ito yung taong involved dito sa relasyon na to. Maari kasing ang karelasyon mo, someone who is older than you, someone who has money. Na na-inlove ka dito sa taong to, not knowing that this person, hindi naman pala ikaw yung priority niya. Na sa umpisa, nakukuha niyang paglaanan ka ng atensyon, ng panahon, para makuha ka. Kasi parang etong King of Coins na to, yung hardship ang pinapakita niya. Tinatrabaho niya kung ano yung gusto niya makuha. So parang trinabaho ka niya. At ang nakuha ka niya, wala na. Taken for granted ka na lang. Kasi iba naman talaga yung priority niya. So napakasakit para sa'yo. This person is older than you. Naghahanap ka na ng time, attention from that person. Wala na. Palaging busy na lang. 'Di ba? So, it's time for you to reflect. It's time for you to explore and discover yourself and ask sa sarili mo, ano ba talaga yung nais ko? 'Di ba yung isang harmonious relationship, yung in alignment kayo ng person na yon? Na yung kung gusto mo mag-travel, nandun din siya, go din siya, may mga plans kayo, nandyan para sa'yo, kahit nagiging busy, nagkakaroon pa rin ng time for both of you to be together. You explore, adventure. Mabuti na lang dyan yung mga friends mo and family mo to comfort you. Pero ano pa man to, it will give you strength. Magiging matatag ka. Six of Coins dito mo malalaman na dapat balanse. Dapat may give and take. Hindi ikaw give ng give. Parang ikaw na lang nakikipaglaban sa relasyon na yon. Parang ikaw na lang yung nagmamakaawa na magbigay ng attention siya sa'yo. Ng oras at panahon siya sa'yo. Hindi naman niya ginagawa na niya after niya makuha yung gusto niya. Diba? It's so unfair. Tignan natin ano magiging future pa ng love life mo. Spirit guide. Ano pa mga possibility sa love life niya. One more. Yan. The Fool. Ace of Cups. The Emperor. So you will have a new person here. You're ready to take the risk na kung mawala na sa taong yun, kasi hirap na yung kalooban mo Ready ka na to start over with yourself first. Ace of Cups dito, may panibagong love na darating sa buhay mo. Siguro when the time heals your broken heart, new love will soon begin to flourish into your life. And this is with this person
The Emperor. Someone who will fight for you. Someone who will be there to protect you from not being hurt again. Someone who will care for you. At, since this is Emperor, ipapamper ka ng husto ng taong to. Kasi alam niya kung paano ka nasaktan. Alam niya kung paano ka magbigay ng love at yun din ang susuklian niya. 6 of Cups, yun ang ma-achieve mo sa taong to. Okay? So, don't give up on love kasi sometimes may nakikilala kang person in order for you to become more stronger. Minaparanas lang talaga sa'yo ng universe yan. To feel love, sometimes being hurt, for you to become more stronger. So that kapag nakilala mo na yung tamang tao para sa'yo, ito na yung magbibigay sa'yo ng ganito. Kisses. Unconditionally, loving, giving and receiving affection. Falling in love. And it will happen to you as soon as kaya mo nang kumawala sa taong selfish. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.